Matatandang umabot sa mahigit na 300 motorista na huli ng mga otoridad sa unang araw pa lang ng pagpapairal ng mas mataas na multa sa iligal na paggamit ng EDSA busway lane nitong Lunes. Umabot sa 5 nakamotor na pulis ang nahuli ng MMDA officers na dumaan sa bus lane sa kabaan ng EDSA kahit walang opisyal na lakad. Kung meron mang mga pulis po na nahuli po for violating traffic laws po, then they should be charged before the proper forum po. Mahigpit rin pinapaalalahanan ng PNP ang mga kawani nito na huwag gamitin ang uniforme para makalusot sa bagong polisiya ngayon ng MMDA. Malinaw naman po ang tagubilin ng ating PNP na hindi po natin ito-tolerate ang anumang maling gawain po ng ating mga pulis, at kung sila man po ay nahuli, then we will be the first one to encourage po ang MMDA to file the necessary cases. Whether it's criminal or administrative case po ay sasampahan po natin ito, because obviously there is a violation po ng existing laws dito po sa pagdaan po nila dyan sa bus lane na hindi naman po authorized ang kanilang lakad. Nauna nang nilinaw ng MMDA, tanging mga pulis na gamit ang marked vehicle ang pinapayagan lamang sa EDSA bus lane. Sa datos ng Metro Manila Development Authority, nabatid na hanggang alas 11 ng umaga pa lang ay nasa 333 motorista na ang kanilang nahuling lumabag sa polisiya. Kasunod ng opisyal na implementasyon ng pagbibigay ng mas mataas na multa sa mga pasaway na mga motorista na dumadaan sa bus lane. Mahigpit rin pinapaalalahanan ng PNP ang mga kawani nito na huwag gamitin ang uniforme para makalusot sa bagong polisiya ngayon ng MMDA. Nitong Lunes lamang, umabot sa 5 nakamotor na pulis ang nahuli ng MMDA officers na dumaan sa bus lane sa kabaan ng EDSA kahit walang opisyal na lakad. Ayon sa PNP, aminado sila na hindi sila exempted sa mga pinatutupad na batas, kung kaya't suportado nila ang pagpapataw ng parusa kung kinakailangan sa mga kasamahan nilang matitigas ang ulo. Kung meron mang mga pulis po na nahuli po for violating traffic laws po, then they should be charged before the proper forum po. Bukas rin ang PNP sa pagkipaugnayan sa MMDA para agad na i-refer sa kanila ang mga pulis na lumalabag sa batas trapiko para sa kaukulang pagdidisiplina. Nauna nang nilinaw ng MMDA, tanging mga pulis na gamit ang marked vehicle ang pinapayagan lamang sa EDSA bus lane. Ayon naman sa MMDA Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit, nakikipag-ugnayan na sila sa PNP sa mga pasaway na mga tauhang dumadaan ng EDSA bus lane. Kung meron na pong na-refer sa DIDM, I don't have any information yet, but malinaw naman po ang tagubilin ng ating PNP na hindi po natin ito-tolerate ang anumang maling gawain po ng ating mga pulis, at kung sila man po ay nahuli, then we will be the first one to encourage po ang MMDA to file the necessary cases. Whether it's criminal or administrative case po ay sasampahan po natin ito, because obviously there is a violation po ng existing laws dito po sa pagdaan po nila dyan sa bus lane na hindi naman po authorized ang kanilang lakad. Matatandang umabot sa mahigit na 300 motorista na huli ng mga otoridad sa unang araw pa lang ng pagpapairal ng mas mataas na multa sa iligal na paggamit ng EDSA busway lane nitong Lunes, November 13, 2023. Sa datos ng Metro Manila Development Authority, nabatid na hanggang alas 11 ng umaga pa lang ay nasa 333 motorista na ang kanilang nahuling lumabag sa polisiya. Sa ilalim ng MMDA Regulation No. 23-002 na inaprobahan ng Metro Manila Council, ang iiral na multa at parusa para sa paglabag sa Exclusive City Bus Lane o EDSA Carousel Lane Regulation ay ang mga sumusunod. Sa unang paglabag ay multang 5,000 pesos. Sa ikalawang paglabag ay multang 10,000 pesos at 1 buwang suspensyon ng driver's license at kinakailangan sumailalim sa road safety seminar. Sa third offense naman ay multang 20,000 pesos at 1 taong suspensyon ng driver's license, habang sa fourth offense naman ay 30,000 pesos at rekomendasyon na bawian na ng driver's license ng Land Transportation Office.